Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Father God. At patuloy po, Lord, Panginoon, sa gabing ito, pangunahan niyo po kami. Samahan niyo po kami, O God, Lord, sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita. Patuloy po, Lord, na maging pagpapala ito ng aming pong pananampalataya at patuloy po maging kalusugan, Lord, ng aming pong relasyon sa inyo, God. At patuloy po, hayaan niyo po ang banal na Espiritu, ang patuloy po, Lord, na gumalaw at kumilos sa aming pong mga buhay sa oras dito, O God. The Spirit of understanding ay patuloy po naming maranasan, O God, even sa bawat isang nanunood dito, O God, sa YouTube channel, O God. Salamat po, Lord. Ito po ang aming dalangin, Father God. In the name of Jesus Christ, everybody says, Amen and Amen. Praise God. Yeah, ating palapanan ng Panginoon. Praise God. At good evening, mga kapatid. Sa oras nito ay tayo po ay dadako na po sa pag-aaral po ng salita ng Diyos at patuloy po nating pag-aralan, patuloy po nating pakinggan ang buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. At ito po kasi yung talagang kailangan po natin para lalo po tayong mapalapit, para lalo po tayo talagang lumalim, para lalo po tayong lumago sa ating pong pananampalataya sa Panginoon. Okay, sa gabi pong ito, our topic is about the three kinds of gospel. Ang tatlong uri ng mabuting balita o ebanghelyo. Alam niyo po, napakahalaga po na malaman po natin na yung tatlong uri po ng ebanghelyo sapagkat ito po yung napakahalaga po na mapakinggan ng bawat isang taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo. The three kinds of gospel. Pag sinabi pong gospel, ebanghelyo, mabuting balita. Napakarami pong mahasamang balita na po pwede pong mapaigan ng maraming tao sa telebisyon, sa radio, o sa ibang mga taong ating po nakakakwentuhan. Pero may mabuting balita po na mula sa Diyos sa pamamagitan po ng kanyang salita na napakahalaga po na mapakinggan ng mga tao. Marami pong tao ay nagbibigay ng maraming oras sa iba't ibang mga bagay. Hindi naman po masama yon. Pero higit sa lahat na ang tao po dapat ay makapagbigay ng higit na maraming oras para po patungkol po sa paikinig ng mabuting balita. Sapagkat ito po ang magdadala po sa atin doon po sa kabilang sitwasyon ng ating buhay. Lahat po ng ating ginagawa, pinagkakaabalahan, hanggang dito lang po sa lupa yan. Pero meron po tinatawag doon sa kabilang buhay. At ito po ang magdadala sa atin ay yung mabuting balita na atin po mapapakinggan at mapag-aaralan. Kaya tayo po ay magsimula na. The three kinds of gospel. Ang tatlong ebanghelyo o tatlong mabuting balita na napakahalaga po na maunawaan, mapakinggan ng bawat isang tao. Sabi po dito sa Galatia chapter 1, verse 6 to 9. Galatia chapter 1, verse 6 to 9. Ito po sinasabi ng salita ng Diyos. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ito po yung sinasabi po ni Pablo sa kanyang mga kapatid sa lungsod ng Galacia. Kanya pong sinulatan na sinasabi po ni Pablo na nagtataka siya kung bakit napakadaling tinalikuran ng mga tao doon na kanyang tinuruan, pinaglaanan ng maraming panahon. Tinuruan niya po ng tamang ebanghelyo, tamang salita ng Diyos, tamang mabuting balita. Pero sabi nga po niya, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ng Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Verse 7, ang totoo'y walang ibang mabuting balita lamang. May mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Verse 8, maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. Last verse, verse 9. Sinabi namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. So, makikita po natin
Marami pala tayong po pwedeng mapakinggan ng mga mabuting balita. Pero hindi talaga ito ang totoong mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga po na maunawaan po natin ang tunay pong mabuting balita na mula sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung ating maunawaan. Ito po yung ating maintindihan. Ito po yung ating tanggapin. At kaya napakapalad po natin sapagkat patuloy po tayong tumatanggap ng mabuting balita every time na tayo pinag-aaral sa lugar na ito. Every time na tayo pumupunta po sa church, sa ating po church, sa main church sa Malipangpang. Nakakaaranas po tayo, nakakapainig po tayo ng mabuting balita. Kaya napakapalad po natin. Okay, number 1, the first kind of gospel. Ang kauna-unang uri po ng mabuting balita ay tinatawag na Gospel of the Grace of God. Ang mabuting balita patungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Ito po yung napakaganda po na mapakinggan, maunawaan, maintindihan ng bawat isang tao na maunawaan niya, maintindihan niya ang mabuting balita patungkol po sa kagandahang loob ng Diyos. Sabi po dito sa Aklat ng Gawa, chapter 20, verse 24. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Ito po yung sinasabi po ni Apostol Pablo. Walang halaga sa kanya yung kanyang buhay. Kahit siya'y napahamak, kahit siya'y kinukutya, kahit siya'y pinahirapan, kahit siya'y nabugbog, kahit siya ay pinagtulong-tulungan, kahit siya ay naghirap, kahit siya ay nabilanggo. Sabi ni Pablo, walang halaga sa akin ang aking buhay. Ang importante, maganap ko lamang yung aking tungkulin para sa Panginoon. Ang maipalaganap ko, ang maipahayag ko, ang mabuting balita patungkol sa kagandahang loob ng Diyos. The first kind of gospel is about gospel of grace, kagandahang loob ng Diyos. Ito po yung ating pong madalas na napapakinggan. Kapag tayo pumupunta po ng church kapag Sunday, mapapansin po natin, more on po yung ating napapakinggan kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na ipinapahayag ko po sa inyo, aking pong binibigyan diin, aking pong binibigyan importansya na maintindihan po natin, maunawaan po natin ang kagandahang loob ng Diyos na ginawa sa bawat isa po sa atin. The gospel of grace. Kahit po tayo ay napakasama, kahit po tayo nagkukulang, kahit po tayo nagkakamali, kahit po tayo paulit-ulit na talagang lumalayo at nagkukulang sa Diyos. Pero yung kagandahang loob ng Diyos, lagi po natin nararanasan. Kahit tayo ay patuloy pong nagkukulang sa Kanya, pero po yung grace niya, talagang nag-uumapaw sa bawat isa po sa atin. Ipinakikita po ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng pagpapahayag natin every Sunday. Every may gawain, nakikita po natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon Diyos. The grace of our God. At ito rin po yung sinasabi ni Pablo, hindi mahalaga sa akin ang aking buhay. Kaya sabi ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 21, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Nasabi ni Pablo na habang nabubuhay siya, yung buhay niyang ito, yung kanyang katangian, yung kanyang kakayahan, yung kanyang lakas, yung kanyang buhay, yung kanyang talento, sinasabi ni Pablo, para lang ito kay Kristo gagamitin ko. At kung ako man sa lahat ng aking ginagawa, ako man ay mamamatay, ako man ay papatayin ng lahat ng ayaw na gumagawa sa ginagawa ko para sa aking Panginoon, mamamatay ako para sa Panginoon. Iaalay ko ang buhay ko. Kaya makikita po natin, walang nakapigil, walang nakahadlang kay Pablo para patuloy po niyang maipahayag, patuloy po niyang maituro, patuloy po niyang maipangaral sa kanyang kapanahunan, saan man lugar, saan man dako, ano man ang sitwasyon, ang kagandahang loob ng Diyos about
the gospel of grace ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang napakahalaga na maunawaan, maintindihan ng bawat isang tao sa ibabaw ng mundo kung gaano kabuti, kung gaano kaganda ang kalooban ng ating Panginoon Diyos na kahit tayo napakarumi, kahit tayo punong-puno ng kasalanan, na moment na tayo po ay lumapit sa Panginoon, mararanasan po natin yung kagandahang loob ng Diyos. Hindi gaya po ng tao. Sa tao po, kahit matagal na kayo magkaibigan, matagal na kayo magkasama, nagkamali ka lang po ng 1 beses, 2 beses, kaya kang iwanan, kaya kang talikuran, kaya kang sumbatan, kaya kang gawan ng masakit. Ganyan po ang tao. Pero ang Diyos, kahit pa ulit-ulit tayo minsan nagkakamali, nagkukulang, pero tayo po'y tapat na nagpapakumbaba na humihingi ng tawad, mararanasan po natin yung grace ng Panginoon. Yung walang kapantay, walang katulad, na pag-unawa, pagpapatawad, pagmamahal, pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Yung kanyang biyaya, mararanasan po natin, sapagkat ganyan po kabuti ang ating Panginoon Diyos. Through our Lord Jesus Christ. Tanong, bakit ganun katindi ang hangarin ni Pablo na maipahayag niya ang mabuting balita ng kagandahang loob ng Diyos? Bakit nga ba ganun katindi? Sabi niya, walang anuman sa akin. Anuman yung aking buhay na ito. Anuman ang mangyari, anuman ang maranasan ko. Hindi yan mahalaga sa akin. Ang mahalaga sa akin, maipangaral ko. Magawa ko ang aking tungkulin na maipahayag ko ang kagandahang loob patungkol sa Diyos. Bakit nga ba ganun si Pablo? Sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo. At sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Ang tao po ay maliligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos. At kaya tayo naligtas dahil unang-una ang Diyos ang may kalooban nun. At dahil sa kanyang kagandahang loob, kaya tayo naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtanggap at pananalig kay Kristo Jesus. Kaya pagkatapos po nun, wala tayong pwedeng ipagmalaki, wala tayong pwedeng ipagmapuri na kaya tayo naligtas, kaya natin naranasan ang biyaya dahil tayo ay may ginawang mabuti, maraming tinulungan. Hindi po. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kung tayo man po nagiging mabuti, tayong pinakatutulong sa iba, bunga lang po yun ng kagandahang loob ng Diyos na naranasan po natin. Kaya wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Kaya tayo naligtas, kaya tayo hindi na mapapahamak dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon. Kaya sabi ng verse 9, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Kaya mga kapatid, maliwanag po na sinabi po ng Biblia na hindi maliligtas ang tao dahil sa kanyang mabubuting gawa. Maraming tao po, iba't ibang uri ng relihiyon, ang kanila pong inilalagay sa isip at puso, kailangan mong magpakahirap, kailangan mong magsakripisyo, kailangan mong gumawa ng mabuti para maligtas ka. Hindi po yun. Hindi po tayo naligtas dahil sa ating mabubuting gawa. Kaya tayo naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos at sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito po ang napakahalaga na maunawaan po natin. The first kind of gospel is about the gospel of grace. Ang kagandahang loob ng Diyos. Sa simpleng explanation, ang isang maliwanag pong kagandahang loob ng Diyos, makikita po natin na ang tao po mula kay Adan hanggang sa kanyang mga anak, hanggang sa kanyang mga kaapu-apuhan, hanggang sa panahon natin, makikita po natin ang tao pinagpakasama. Kabilang po tayo doon. Ang tao po ay lumiko ng landas. Ang tao po ay naging walang panahon sa Diyos. Ang tao po sa halip na ang Diyos ang parangalan, papurihan, iba po ang pinarangalan, iba po ang sinamba, iba ang pinaglingkuran.
Kaya pong sabi ng aklat ng Roma, sa halip na yung Diyos na hindi nakikita, na lumikha ng lahat ng bagay, sa ibabaw ng mundo ang parangal at sambahin, ang binigyan ng parangal ng tao ay ang mga bagay na nilikha ng Diyos. Kaya doon po talaga tayo napalayo sa Diyos. Yun po yung ayaw ng Diyos. Na maliwanag po na yung araw, yung buwan, yung langit, yung hangin, yung bituin, yung dagat, yung bundok, na walang po pwedeng gumawa nito. Pero meron Diyos na hindi nakikita, na siyang lubos na makapangyarihan ang lumikha niyan. Kaya doon pa lang po maiisip po natin, siya talaga yung Diyos sa karapat dapat parangalan, sambahin, papurihan. Pero sa kabila po ng mga kapatid, na ating po mga pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang, na ginawa't nagpakalayo-layo tayo sa Diyos. Pero makikita po natin, ang Diyos pa rin po ang unang humakbang, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak na nagkatawan tao, walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Hinayaan niyang mamatay sa isang kamatayan walang katulad para patunayan ng Diyos ang kanyang kagandahang loob. Dapat tayo po ang magsakripisyo. Dapat tayo po ipako sa krus. Dapat tayo po yung magpasa ng krus. Dapat tayo po yung latikuhin. Pero hindi po yung kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos ang kanyang hinayaang maranasan yon para lang sa atin lahat, para tubusin tayo sa kasalanan at magkaroon ng pagkakataon na tayo po'y makapili ng Diyos in the near future. Hindi mapahamak sa impyerno. Yan po ang isang tunay na kahulugan ng kagandahang loob ng Diyos, na dapat maintindihan, dapat maunawaan ng napakaraming taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kaya kung bakit tayo po'y may ginagawa ng mga bagay na pinaprioritize natin higit sa lahat ang Diyos, ang dapat nating unahin, dapat nating parangalan, dapat nating papurihan, dapat nating sambahin, dapat nating pasalamatan, dapat nating paglingkuran. Worth it po yun. Kasi po, dugo, buhay ng kanyang pinakamamahal na kaisa isang anak ang kanyang ipinagkaloob sa atin. Tayo po, ano po yung ating ipinagkaloob sa Diyos? Para sabihin po natin, Lord, ito po yung ganti namin. Ito po yung ganti ko sa iyo pong ginawang kagandahang loob para sa akin. Ano po yung ginagawa natin? Kaya kung maiintindihan po natin kung gaano kalalim, kung gaano kabuti ang Diyos, kahit kailan, hindi natin tatalikuran. Kahit kailan, hindi natin iiwan ang Diyos. Hindi natin babaliwalain ang Diyos sapagkat naunawaan natin ang tinatawag na mabuting balita about sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya napakahalaga po mga kapatid na ang tao talaga ay makapakinig. Maunawaan niya yung kauna-unahang uri ng kagandahang loob ng Diyos or about gospel of grace. At ito nga po yun na ating pong pinag-aaralan ngayon. Kapag naintindihan natin, grabe pala ang kagandahang loob ng Diyos. Dapat talaga, kahit ano yung mangyari sa ibabaw ng mundo, hindi natin kayang kalimutan, hindi natin kayang baliwalain ang ating Diyos. Dapat talaga siya ang ating always first priority na ibinabalik ang parangal, pasasalamat, papuri para sa Kanya. Sapagkat kung ano ang meron tayo ngayon, ito'y bunga ng Kanyang kagandahang loob sa ating mga buhay. Praise God. Hallelujah. And then, second point, second kinds of gospel is about gospel of the glory of God. Tatlo lang po ito mga kapatid. Gospel of the glory of God. Mabuting balita ng kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo. Mabuting balita ng kaningningan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag ito po ay naintindihan ng bawat isang tao, anumang uri ng kanyang relihiyon, kapag naintindihan niya ang kadakilaan, kaningningan ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ang magbubukas ng kanyang isip para yung kadimlan na
ginawa ni Satanas ng dyablo para hindi maunawaan ng bawat isang tao ang kadakilaan, kaningningan ni Kristo upang maunawaan niya ang tunay na daan ng kaligtasan. Sapagkat ang magbubukas ng kadimlan, kabulagang espiritual ay walang iba kundi ang mabuting balita patungkol sa kadakilaan at kaningningan ng ating Panginoong Hesukristo. Pansinin niyo po mga kapatid, maraming tao nagbabasa ng Bible. Maraming tao nagpupunta ng simbahan every Sunday, may kanya-kanyang mga leader, nangangaral, nagtuturo. Pero bakit ganon? Bakit ganon? Hindi pa rin maunawaan ang tunay na ebanghelyo patungkol sa kadakila at kaningningan ng ating Panginoon. Kasi nga po, merong malakas na puwersa na nagsasara at bumubulag ng isip ng mga tao. Tingnan niyo po, sabi po ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Kung bakit pala maraming tao ay bagamat may relihiyon, iba't ibang uri ng relihiyon, pero walang tamang pananampalataya sa ating Panginoon kasi po ang dahilan, yung isip nila bulag, sarado. Hindi makaintindi, hindi makaunawa sa tamang mabuting balita patungkol sa kadakilaan, kaningningan, kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristong napako sa krus. Ulitin ko po, sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ang dahilan kung bakit maraming tao may relihiyon lang. Iba't iba ang relihiyon, iba't iba ang mga leader. May napapakinggan, pero bakit ganon sarado? Parang bulag talaga. Spiritual blindness. Sabi po, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Yung Diyos po dyan, small letter, yung letter D. Hindi po yung Almighty God. Yung Diyos na tinutukoy po dyan ay si Satanas. Yung sinasabi po ng 1 Peter 5:8, umanda kayo, mag-ingat kayo, sapagkat ang dyablo ay parang leong umaatungal at aali-aligid at naghahanap ng masisila. Kaya mga kapatid, ang trabaho po ng dyablo ni Satanas na isang espiritong naglalagalag sa buong daigdig ay para bulagin ang mga isipan, hindi maunawaan, hindi maintindihan. Kahit nakikinig siya, nagbabasa siya ng salita ng Diyos, pero hindi niya maiintindihan ang kadakilaan at kaningningan ng ating Panginoong Hesukristo. Ilan niyo po, ano po ang sabi? Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita. Yun po yung kaningningan, yun po yung glory. Yung tinatawag na gospel of the glory of our Lord Jesus Christ. Yung kaluwalhatian, yung kaningningan ni Kristo. Ayaw po talagang maunawaan, ayaw po talagang maintindihan ni Satanas na mga tao sa buong mundo sapagkat kapag yung pong kaningningan, yung pong kaluwalhatian ni Kristo ay naunawaan at naranasan ng isang tao, dito magsisimula na siya ay magkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. At kapag siya nagkaroon ng tamang relasyon, ito ang magtutwist sa kanyang buhay. Lalayo siya sa makamundong gawain. Lalayo siya sa mga makamundong mga barkada. At ang pupuntahan niya sa bawat araw, bawat oras ay yung mga lugar na kung saan pararangalan niya, papupurihan niya, sasambahin niya ang Panginoon at ipapahayag niya ang ebanghelyo ng kaligtasan. Mabuting balita ng kadakilaan ng Diyos. Yan po magiging dahilan kung bakit ayaw po ni Satanas na ito ay maintindihan at maunawaan ng bawat isang tao ang tinatawag na gospel of glory of our Lord Jesus Christ. Ang ebanghelyo ng kadakilaan at kaningningan ng ating Panginoon. Kaya po sabi diyan, sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya mapalad po tayo mga kapatid sapagkat ito po'y patuloy natin napapakinggan at iniaaral ko po sa inyo yung ebanghelyo ng kaningningan, kadakilaan
ng ating Panginoon. Kaya ito po ang dahilan kung bakit lumalalim po tayo, kung bakit unti-unti nakikita po natin ang talagang kaningningan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. At kung bakit tayo po ngayon ay patuloy po nauuhaw, nasasabik sa salita ng Diyos. At kung bakit po ngayon tayo ay nagkakaroon na ng panahon at oras para po sa paglingkuran, sambahin, parangalan, sapagkat nararanasan na po natin ngayon ang patuloy po yung kabulagang espiritual ay tayo po ngayon ay nagkakaroon po talaga ng focus na, pagkaunawa na sa kaningningan at karangalan ng ating Panginoon through the gospel of glory of our Lord Jesus Christ. Yan ang ikalawang uri ng Ebanghelyo. Tanong, paano nabuksan ang isipan ni Pablo? Kasi dati sarado rin po siya. Sarado rin po yung isip niya. Actually nga po, yung mga unang mananampalataya ay ipinahuhuli niya, ipinapapatay niya, ipinabibilanggo niya. Sapagkat sarado po yung isip niya dati. At kaya lang po siya talaga na-enlighten ay personal po niyang naranasan na siya po'y naka-encounter niya ang Panginoon. Nagpakita po ang ating Panginoon sa isang nakasisilaw na liwanag. Kasama po niya yung mga tauhan niya. Si Saulo po, dati pong Saulo si Pablo ang pangalan. Papunta po sa lungsod ng Damasco para po hulihin, para po ibilanggo ang mga unang mga mananampalataya. Pero doon po sa lungsod ng Damasco, nagpakita po ang ating Panginoon sa isang napakaliwanag, nakasisilaw na liwanag, at siya po'y napasubasob sa lupa at naapektuhan po yung mata niya. Sapagkat sa sobrang kaliwanagan na kanya pong nakita. Sa kanya pong pagkasubasob, nabulag po siya, literal. Sabi niya, sabi ng Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Kaya doon po sabi ni Saulo habang sila kasubasob at nasilaw po yung mata niya, talagang literal po talagang nabulag siya. Sabi niya, Panginoon, sino po kayo? At sumagot po ang ating Panginoon. Sabi po ni Jesus, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Doon po tumanggap si Saulo. Doon po sa nagsisi. Doon po sa na-born again. Sapagkat naranasan niya, totoo pala ang Panginoong Jesus. Hindi pala kwento lang. Naranasan niya. Kaya mula noon, siya po, nabago na yung kanyang puso, nabago yung kanyang isip, yung kanyang kabulagang espiritual, yung mga maling mga aral, mga maling doktrina kanya talaga na minana sa kanyang relihiyon. Lahat po yun, isinet aside na niya. Sapagkat tinanggap niya ang bagong relasyon, bagong pananalig kay Kristo. At kaya nga po siya naging isang apostol ng ating Panginoon. At muli po, yung kanya pong mata ay parang may mga kaliskis na lalaglag na nanumbalik po yung kanyang paningin. Ganun po ang nangyari kay Pablo. Sapagkat naranasan po niya ang himala, ang kapangyarihan, ang kagandahang loob ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya ganun katindi yung kanyang matinding hangarin na talagang kahit ano yung kanyang maranasan, kahit ano yung pumipigil, kahit ano yung hadlang, kahit nakabilanggo siya, kahit nakakadena ang kanyang mga paa at kamay, patuloy niyang ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaningningan, kadakilaan at kagandahang loob ng ating Panginoon. Hindi siya napigil. Kasi personal po niyang naranasan yung pong talagang kabutihan po ng Diyos sa kanyang pong buhay. And then, third point, ikatlong uri ng Ebanghelyo. Last point, Gospel of Salvation. Yung una, ano po yung una? Gospel of Grace. Ebanghelyo patungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Yung ikalawa, Gospel of Glory of God, yung ebanghelyo patungkol sa karangalan, kadakilaan, kaningningan ng ating Panginoon. And then last, Gospel of Salvation, ebanghelyo ng kaligtasan. Mga kapatid, ang lahat ng tagapagturo sa bawat iba't ibang uri ng relihiyon ay itinuturo ang kaligtasan. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang tunay pong mabuting balita patungkol sa kaligtasan ay ito po ngayon na atin po ngayong
pinag-aaralan. Napakapalad po natin sapagkat binigyan po tayo ng lubos na pagkaunawa, lubos na pagkaintindi patungkol po sa mabuting balita, patungkol sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kung papaano ang ating kaluluwa ay hindi na mapapahamak sa walang humpay na lagablab at init ng apoy sa impyerno kapag tayo po'y namatay. Ito po ang tunay na mabuting balita ng ebanghelyo ng kaligtasan. Kung papaanong maliligtas ang napakaraming tao, tayo mismo, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga pamilya, ang ating mga relatives, ang ating mga kaibigan. Ito po yun, the gospel of salvation. Na napakahalaga po na ito po ay maipahayag, ma-share, maituro natin sapagkat dito po magsisimula ang tunay na kaligtasan, isang buhay na ganap at kasiyasiya sa isang tao kapag ito po ay napakinggan niya, naunawaan niya, tinanggap niya. Ano po ang sabi ng Bible? Ephesians chapter 1 verse 13. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 13 na sinasabi po ni Pablo sa kanyang mga kapatid sa lungsod ng Epeso? Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos niyong mapakinggan ang ebanghelyo ng katotohanan. Kasi po maraming mabuting balita, maraming ebanghelyo ng kasinungalingan. Ang napakahalaga po at napaka-importante na mapakinggan ng isang tao yung ebanghelyo ng katotohanan na ang dulot ay kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, napakahalaga na tayo po ay magamit ng Diyos para ang mga tao ay makapakinig ng ebanghelyo ng katotohanan na dulot ay kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Hindi patungkol sa relihiyon, hindi patungkol sa mabuting gawa, kundi patungkol sa ebanghelyo ng katotohanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito po, napakapalad po natin sapagkat natagpuan natin, nasumpungan po natin ang ebanghelyo ng katotohanan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa atin po ang katotohanan. Kaya lang po dapat hindi tayo mahiya, hindi po tayo matakot. Tinanggap na po natin ang ebanghelyo ng katotohanan. Dapat po ito'y ibahagi natin, i-share natin. Ano po ang sabi? Sino ba ang tunay pong mabuting balita na ang dulot ay kaligtasan? Ulitin ko po yung tanong. Sino ba ang tunay na mabuting balita na ang dulot ay kaligtasan? Kapagkat marami po kasi nangangaral, marami pong nagtuturo, marami pong nagsishare, even po sa YouTube. Ang dami pong preacher, ang dami pong nangangaral na patungkol sa kaligtasan, patungkol sa mabuting balita na dulot ay kaligtasan. Pero sino ba talaga ang tunay at totoo at katotohanan na mabuting balita na patungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa? Sabi po ng Romans chapter 1 verse 16, sabi po ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Si Pablo po na personal na nakaranas ng ebanghelyo na kagandahang loob ng Diyos. Ebanghelyo ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ebanghelyo ng kaligtasan. Sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang tunay po palang ebanghelyo na katotohanan ay yung ebanghelyo patungkol kay Kristo. Kapag ang isang mangangaral nagtuturo na ang kanyang itinuturo, kapag yung kanyang sekta, yung kanyang samahan, yung kanyang grupo, yung kanyang sarili, patungkol sa mga ginagawa, yan po'y hindi totoo na ebanghelyo ng katotohanan. Ang tunay pong ebanghelyo ng katotohanan ay patungkol kay Kristo. Dapat si Jesus Christ ang itinuturo, ang isinishare, ang ibinabahagi.
sapagkat si Jesus Christ, ang bugtong na anak ng Diyos na namatay sa krus at muling nabuhay, siya po ang tunay na ebanghelyo ng kautuhanan na ang dulot ay kaligtasan ng ating kaluluwa, buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa makalawa, yung topic na ito may upload. I-share nyo po sa inyong mga Facebook account. Kasi para na rin po kayo nakapagbahagi. I-share nyo po sa inyong mga Facebook account. Ito pong topic na ito nato sa YouTube channel. Kasi po, ito po ang napakahalaga na talagang mapakinggan ng maraming tao, ng ating mga kababayan, ng ating mga kapwa worldwide, sapagkat ito ang tunay na ebanghelyo ng kautuhanan patungkol kay Kristo na dulot ay kaligtasan. Kaya si Pablo, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita patungkol kay Kristo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isang tao. Una yung mga Hudyo, gayon din ang mga Griego. Dito po manggagaling, dito po dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Parang ang tao na walang alam patungkol sa mabuting balita ng kaligtasan, once na ito po'y mapakinggan niya, naunawaan niya, tinanggap niya, dadaloy po ang ebanghelyo ng kaligtasan sa kanyang buhay. Napakapalad po yan sapagkat meron tayong YouTube channel na libo-libo po nakakapanood. Every time na tayo po ay may mga ina-upload. Sapagkat itong mga mensaheng ito ay mula sa salita ng Diyos, mula sa ating Panginoon na talagang kailangan po talagang maipalaganap upang ang mga taong ito ay makapakinig ng mabuting balita. Nung Sunday po ay ako po'y nagalak. Bago po dumating yung Sunday na yun, meron po sa akin nag-message, Pastor, sobra po ako napagpala sa inyong turo dito po sa YouTube, napanood ko po kayo. Saan po ba ang church na gusto ko pong personal na dumalo? Sabi ko, sige, ito yung ating address. Sabi niya, sige po, Pastor, this coming Sunday, dadalo po ako. Nakasingle lang po ako. Ako po'y taga Carmona, Cavite. Nung Sunday po dumalo, nakasingle nga lang po. Makikita po natin, mga kapatid, na kung wala po talaga siyang naranasan doon sa panonood sa YouTube, wala siyang naranasan, hindi magtsatsaga yung kulang 4 na oras ang biyahe. Mula Carmona, Cavite, papunta sa church natin. Tapos babalik pa po. Carmona, Cavite. Kaya po nung linggo, nakadalo po siya. Sa linggo po, magsasama pa raw po siya. Lalaki po. Tayo na po, may nabasa naman po akong comment. Lalaki din po, saan daw ba church natin? Kahit daw malayo siya, dadalo doon sa church natin. Ako po actually po, meron tayong isang pamilya sa Santa Maria, Bulacan, pamilya Sioson. 2 buwan na, kulang 3 buwan na po sumasamba sa atin. Sila po ay nasa 6 at nag-i-invite pa po. Nung nakaraan ay 7 po ata sila. Pamilya Sioson, kung dumating po sa church natin, 8:30. Galing pa po sa Santa Maria, Bulacan. Nakapanood lang din po sa YouTube natin. Ano po ang ibig kong sabihin, mga kapatid? Nagpapasalamat ako sapagkat itong mga taong ito na nakapanood lang po sa YouTube, may naramdaman, may ginawa ang Diyos sa buhay nila. At nasasabik na makapunta ng personal sa church natin. How much more, mga kapatid, tayo? Tayo ito po, personal. Tayo po'y nakikita-kita. How much more tayo po dapat talaga lalo tigit ang talagang maging inspirasyon ng ating mga kapatid na ito. Nakaka-inspired po sila. Nakakahamon, nakaka-challenge. Na halos gumigising ng maaga, makarating lang sa church ng halos wala pang 9:00. Ako po ay napagpapala at nahahamon sa kanila. Lalo na po yung ating kapatid na taga Carmona, Cavite. At sabi po niya sa next week, babalik po siya uli, gusto pa magsama. Mag-angka sa kanyang single. Tingnan po natin kung ano po mangyayari. Pero kung gagawin niya po yun ay nakaka-inspired, nakakahamon.
Kasi po, bakit naranasan niya yon? Kasi naranasan niya ang ebanghelyo ng kagandahang loob ng Diyos sa kanyang buhay matapos siya makapakinig sa ating pong YouTube channel. Marami pong mga nagko-comment sa atin. Gusto po nilang magkaroon tayo ng church sa kanilang mga probinsya sapagkat gusto po nilang personal na dumalo. Napagpapala sila, nabibless sila. Sila po yung mga nagko-comment. Puntahan niyo po yung ating comment section. Mababasa niyo po doon yung mga nagko-comment. Sa mga video natin, mababasa niyo po lahat ng comment section doon. Sila po yung napagpapala, nabibless, nagpapasalamat dahil sa salita ng Diyos na napapakinggan nila. Nababago sila. Ang dami daw nilang tututunan. Kaya mga kapatid, ito pong ating mga pinag-aaralan. Pagtulong-tulungan po natin na ito po ay ibahagi natin, i-share natin para po mas lalo tigit na marami po ang mapagpala. Sapagkat napakahalaga po na maipangaral po ang ebanghelyo ng kaligtasan. Si Jesus po ang tunay na daan ng kaligtasan. John 14 verse 6. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama sa langit kung hindi sa pamamagitan ko. Napakaliwanag po mga kapatid. Tayo po'y nasa tamang ebanghelyo ng kaligtasan. Wag na po tayong mag-doubt. Napakapalad natin. Sa ilalim po ng Jesus Christ, the freedom and highly favor. Tayo po ay naranasan natin ang kagandahang loob ng Diyos, ang kadakilaan ng Panginoon, at ang ebanghelyo ng kaligtasan, sapagkat tayo po'y tunay na nasa katotohanan. Amen. Pangalan pa lang po ng church natin, Jesus Christ, the freedom and highly favor. Wow! Kaya, the best na dapat talagang ibalik natin ang papurit pasalamat sa ating Panginoon sapagkat inalaw niya na tayo po'y naranasan natin na maunawaan at maintindihan ang ebanghelyo ng kaligtasan.